Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hello, good morning guys. Nandito na naman tayo. Ngayon lang tayo nakapag-vlog guys, ano. Pasensya na kayo kasi meron kaming emergency, no. Nagkaroon kami ng emergency kasi yung mother ko na mild stroke nung Sunday. So dinala namin siya sa hospital guys agad. Buti na lang namin naagapan, no. Nadala namin agad. Nung nakita namin na parang nung yung kanyang mukha, dinala na namin agad sa hospital guys at nabigyan siya ng So pero kasi dahil nga na stroke, naapektuhan yung kanyang speech, no, tsaka yung half body ay nagkaroon ng paralysis, right side ng kanyang katawan guys. Yung kanyang legs at tsaka kanyang arm hindi na niya magalaw at hirap na siyang magsalita. So ayun guys, kahapon lang kami nakalabas ng hospital. Mga 1 linggo kami sa hospital. Kahapon back to school na yung mga bata. Pero ayun nga, hindi ako nakapag-vlog kasi nga kakalabas lang namin ng hospital guys. So ngayon actually babalik ako agad yun mamaya doon, no? After mga lunch time. Kasi half day lang naman yung maliit. Yung ibang mga bata doon na sila sasakay sa isang service, no. So tayo naman maghihintay tayo hanggang 11:30, no, para doon sa maliit, tapos balikan natin si nanay doon para mayroon siyang kasama. Actually kinunan namin siya ng bantay na mag-a-assist sa kanya kasi kailangan talagang mayroong mag-assist sa kanya kasi hindi nga siya makagalaw guys, no, hindi siya makatayo sa sarili niya. Punta kami ng isang ospital sa St. Anthony kasi kailangan namin ipa-therapy yung kanyang yung kanyang katawan para mabalik yung kanyang normal function guys, So ayun guys, salamat sa Diyos at ligtas naman si nanay ngayon. Okay naman siya. Yun nga lang naapektuhan yung kanyang yung kanyang half body, So si nanay ay 73 years old, kaka-birthday lang nung November 15. So ganun talaga guys kasi mga may edad na, no. So ingat-ingat lang sa mga may edad. Si nanay kasi guys, hindi yan siya wala yan siyang mga maintenance na gamot, no. First time niya na admit sa hospital, first time din na check. So ngayon lang nalaman ko yung mga sa katawan niya. So based dun sa mga laboratory test at dun sa mga sinagawang procedure sa kanya, meron na siyang high blood pressure at meron siyang diabetes guys, no? Type 2 diabetes. So ngayon binigyan na siya ni doktor ng maintenance sa high blood at doon sa kanyang diabetes. So yung cause ng kanyang paralysis guys is yung clot dun sa kanyang brain, no. Nagkaroon siya ng blood clot sa brain pero hindi naman siya ganun kalaki. No need for surgery. Kailangan lang yun bigyan ng gamot para matunaw yung clot, no. At dahil nga nagkaroon ng clot, so syempre nagkaroon ng yun sa brain, no, effect, kaya naapektuhan yung kanyang function ng legs at yung arm, tapos yung kanyang speech, no, kasi yung tanga niya medyo half nung kanyang tongue is paralyzed. So ayun guys, pero hopefully kung maano na yung kanyang masagawa na yung kanyang therapy, mabalik yung kanyang function dun sa kanyang pagtawan, makagalaw na siya. So ayun guys, medyo hindi maganda ang pasok na New Year sa amin, no, kasi nga ayun,
nagkaroon kami agad ng mga ganitong sitwasyon, ano. Actually, nung January 11 is birthday ko, pero yun nga, nandun kami sa ospital, ano, nung time na yun. Nagkaroon ako ng experience na hindi maganda din nung nakaraan din nung mga taon, no, na admit si tatay, ganun din. Birthday ko din yun, nandun din kami sa ospital. Yun nga lang, si tatay hindi na pinalad na nakalabas ng ospital, guys. Natuluyan na siya kasi diabetic yun siya, eh. Nagkaroon siya ng multiple organ failure dahil nga dun sa complication ng diabetes, at meron na siyang atake sa puso, at meron pa siyang pneumonia that time. So ayun, birthday ko din yun, nandun din kami sa hospital noong time na yun. So medyo meron din akong nung na yun. Pero nagpe-pray lang ako na sabi ko sana wag naman maulit yung gano'n, no, na pangyayari. So salamat kay Lord, at yun nga, dininig naman niya yung ko, pakiusap ko. Kahit hindi na, sabi ko mag-wish ako, birthday ko naman ngayon, kahit di na para sa akin, para na lang kay nanay na gumaling siya. So yun na lang. Buti naman nakalabas na kami nga kahapon, guys, January 12, no. So birthday ko nung 11, nakalabas kami kahapon 12, ngayon naman ay January 13. So ayun, back to normal. Yung ginawa namin, nilagyan namin si nanay doon, nag-install ako ng CCTV doon sa room niya, at in-install namin sa bawat cellphone namin magkakapatid yung yung app na ma-view namin yung niya doon, kalagayan niya. Kasi kahit nandito kami, halimbawa kasi may mga trabaho naman, isa-isa sa amin may trabaho, kapatid naming yung bunso doon sa Canada, so makikita pa rin niya yung nangyari sa bahay. Kahit ako, pwede ko ma-view yung kung ano yung nandun sa bahay, at maririnig ko rin kasi yung may audio naman yung CCTV na yon. So lahat ng nandun na nangyari, namin, kung may emergency pwede ako agad tumakbo doon kasi may sasakyan naman. So ayun, guys, hopefully, at ako naman ay naniniwala na makaka-recover si nanay, no? Kasi malakas naman yung willpower nun, eh. Malakas naman, lagi naman yung fighting spirit nun, malakas naman. So ako, guys, nakaano din ako ng 50-50 na rin ako, nung second life ko na actually ito. So ayun, nilalaan ko na lang yung second life ko kung ano man yung may pagsisilbi ko sa ibang tao, kung hanggat sa makakaya ko lang. Ayun. So ayun, guys, dito muna ako sa beach nagpunta, kasi para makalanghap tayo ng konting fresh air from the sea, and then tayo, kasi maka-unwind tayo ng konti, kasi nga stressful yung naging mga nakaraang araw natin, guys. Medyo nandun yung worry, nandun yung lahat na, ng mga kasi ako pabalik-balik ako, daming mga kasi yung mga bata sa school, tapos yung mga, syempre yung gamot, yung kung anong mga kailangan, takbo ako ng takbo para na rin din ako, nahilo na actually ng dami pang mga nangyari, na naghanap-hanap pa kami ng mga ATM niya, nawala, hindi namin alam kung saan makita. Yung pala nandun din sa isang wallet niya. Pero naman, okay naman, naayos naman lahat. Nagkaroon lang ng mga hassle, tsaka yung mga kasi nga ganun talaga pagka ganyan, may emergency, magpapanik talaga tayo. So ayun, guys, sa mga matatanda, mga dyan, so ingat-ingat lang tayo sa mga kinakain natin, kasi yun lang naman yung cause ng ating sakit, guys, yung mga kinakain. Kahit yung mga bata ngayon, merong mga nagkakasakit, mga bata, namamatay, mga bata pa. Meron dun sa amin, guys, kaedad ko lang din, na namatay, recently lang, ngayong January din. Lang siya, guys, 49 years old, Ako kaka 49 ko lang. Ngayon lang din ako nag-birthday nga. So yun, halos ko lang, So wala na hospital, tapos di na nakalabas, natuluyan na. So ingat-ingat, guys,
sa mga young generations, yung mga bata, ingat kasi yung mga kinakain natin ngayon, mga panahon na to ay hindi na healthy, yung mga binebenta sa market, lalo na yung mga fast food, hindi na healthy yan, guys. Doon ako nagkaroon ng sakit, guys. Yung diabetes ko actually is nakuha ko sa fast food, kasi nung nagtatrabaho ako as auditor sa Manila, kasi mag-isa lang naman ako doon, lahat ng kinakain ko binibili ko lang sa Jollibee, McDonald's, KFC, at yung mga fast food, Greenwich. Doon ako kumakain, breakfast, lunch, dinner. Wala naman din magluluto para sa akin, so lahat ng mga fast food yung mga in-order ko lang yung kinakain ko. So usually ang siniserve ng mga pagkain na ganun may kasama agad na drinks, it's either juice or soft drinks. So akala ko okay kasi hindi naman ako masyadong conscious nun sa health, kasi okay naman, masarap ang lasa, di ba? Malasa, tapos convenient pa, busog ka naman, satisfied ka naman pag kinain mo. Pero yun pala, unti-unti sinisira yung pancreas mo, yung para sa insulin mo, so ayun, nagkaroon ako ng type 1 diabetes. So insulin dependent ako, guys. Nag-inject ako ng insulin hanggang ngayon, at sa lifetime na yun, guys, kasi wala pa namang cure for diabetes, or meron siguro transplant ng pancreas, pero yun ay napakamahal na, So yun lang, guys, pupunta muna tayo dun sa beach area. So yun, guys, nandito na tayo sa beach, Inag-ano, guys, maliwalas ang panahon, may mga naliligo na rin, ayan, So ngayon, guys, andito na tayo sa beach, papainit muna tayo ng konti dito. Actually, matagal na tayo hindi nakabalik dito, guys, Last year pa tayo nakabalik dito, diba? 2025 pa tayo, ngayon 2026 na, diba? So last year pa talaga, tagal na, Ayaw, diba? So ayan, ano muna tayo dito, mag-ikot-ikot muna tayong konti, magpapainit muna tayo para medyo makapag-relax din tayo ng konti, So ayun, guys, samahan niyo muna ako dito. Madami tayo napansin, guys, ng mga foreigner, maraming bisita pala ngayon, ayun, nag-holding hands pa yung dalawa, mag-shota siguro yun, Nice! And kanina may nakita din tayo dito, doon sila pumunta sa San Antonio Resort, doon sila siguro naka-check-in ngayon, ibang mga foreigner kanina nakita ko pumasok doon, so ayun, maraming bisita pala ang foreigners ngayon, siguro galing to ng Boracay, tapos pabalik na siguro ng Manila, so dito muna sila nag-stay for a while, and then dito alam, ayan yung resort,
San Antonio Village. Diyan lang tayo nakapark sa harap guys actually. Hindi sasakyan natin sa may harap mismo. Ayan. Hindi makita. Ayun o. Ayun yung sasakyan natin. Ayan. Diyan lang tayo nakapark guys. So, abang-abang muna tayo konti guys habang ano tayo ng ano dito, simoy ng hangin, no? Simoy ng hangin ng dagat. Tapos mamaya-maya siguro pupunta ko ng barbershop guys. Kasi nga, ayan, kung mapapansin nyo, mahaba na yung buhok ko guys. Ayan, no? Ayan, no? Medyo ano na. Actually hindi pa naman, pero kasi sanay tayo na talagang ano yan dito. Or sa sunod na lang siguro, no? Parang okay pa naman. Sige, sunod na lang. Kasi matagal na ako hindi nakapagpagupit guys. Last year pa, di ba? 2025 pa yon. So 1 year na. Ayaw, di ba? 2026 na eh. So kailangan na talagang pagupit guys. And guys, mapapansin natin yung net ay medyo malapit-lapit na. Ayan. Nandito na yung isa, nandito yung kabilang dulo, no? Ayan. So baka makita natin o ma-witness natin mamaya kung gaano ba kadami yung huli nilang isda guys. Wala na pala akong load guys. Maghanap muna tayo ng ma-load guys, no, para ma-view natin yung CCTV sa bahay. Kasi wala na pala akong data. So wala. Pero naman dito mga baka may load sila guys. Punta tayo.
Pansin nyo may mga foreigner, no? Ayun, no? O, dalawang white hair na mga foreigner. Ayun, kumakain. Ayan. So ayun guys, nakita natin, no? Actually, kukunti lang ng huli nila, no? Iba-ibang variety ng isda. Hindi siya isang klaseng isda, guys, no? Iba-iba. May maliliit at malalaki. Iba-iba yung variety, iba-iba yung laki, guys, no? So ayun, nakita natin. Dito pa rin tayo sa beach, ano? Ang oras natin ay 9:45, no? Quarter to 10. So medyo mapaang na, guys. At kailangan na natin siguro magpunta sa airport tambayan natin, no? Doon muna tayo magpalipas ng oras. At hanggang ano lang naman tayo hanggang 11:30. Mayroong bata natutulog dun sa ilalim, guys, oh. Bawa naman.
nandito na naman tayo sa ating tambayan sa airport, no? Matagal tayo hindi nakabalik dito, guys, no? Sabi ko nga kanina, 2025 pa tayo, guys, nakapunta dito, no? Tapos ngayon, 2026 na. So, ang tagal na. Sobrang isang taon na, guys. So, ayun, no? Ayaw, lima! Dito na tayo napalipas sa Paris. So, ayun, guys, nandito pa rin tayo sa airport tambayan. Tapos meron din tayo nakita dito na nag-walking, ano? Isang buntis, saka yung ano niya, asawa siguro niya yan. Ayun, no? Ayun, dalawa, guys, oh. Yung buntis, saka yung asawa niya, yung naka-red, no? Tapos may nakatambay na ambulance. Just in case na mga anak siguro, takbo agad sa ospital, guys, ano? So, ayan, wala. Ayun silang dalawa, guys, oh. Kanina pa yun, pabalik-balik dito, guys. Nag-walking, no? So, buti naman, may ambulance dito, guys, oh. Ayan, nakatambay din yung ambulance dyan, eh. So, in case mga anak yung babae, mabilis lang, guys, na madala sa ospital. Oras natin, guys, ay 11:15. So, puntahan na natin yung bata, guys. Sunduin na natin si Siler sa school.
So ayun guys, nandito na kami sa bahay. Ang oras natin ay 5 minutes before 12, no? So actually babalik din ako mamaya sa Rojas, no? Kasi magpapacheck na kami, magpapatherapy kami kay nanay. So ayun guys, thank you so much for watching. Bye-bye!